Morning. Good morning. Maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob po at sa kay Pastor. So hindi ko akalain na isa ako sa mapili na mag-share sa inyo regarding po sa theme, Rooted, Built Up, and Established. Gusto kong basahin natin ang Colossians 2, 6-7. Colossians chapter number 2. Number 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ang po ay panalangin, Panginoon. Maraming salamat sa opportunity na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, dahil malaya po kami na pag-aralan, saliksikin, pakinggan ang inyong banal na salita. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa iglesia ito. Kasi po umabot sa 37 years. Maraming salamat at ilang Diyos at looking forward, patuloy niyo po silang patatagin at pagpalain din po. At sa umagang ito ay aming pag-aralan ang inyong kabutihan sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyo pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Rooted and built up and established. So yan po yung ating theme. So gusto kong alamin natin ang ilang mga senyales or mga signs. What are the signs that a believer is truly rooted, built up, and established in Christ? So mayroon pong mga senyales. Ano yung mga palatandaan na yung isang tao ay rooted? Ano yung mga palatandaan na siya ay built up and established? Yun ba'y ibabase natin sa tagal sa church? Yun ba'y ibabase natin sa kung gaano tayo kasigasig? Ngayon po, sa umagang ito ay mayroon tayong mga ilan na pag-uusapan. So ang objectives po natin na after this preaching, mayroon po tayong matutunan. Una, our objectives, number 1, to develop a strong spiritual foundation. Pangalawa, to grow in spiritual maturity. Number 3, the goal is maturity in Christ. So tayo po ay nahalintulad sa isang puno na naka-experience or nakaranas ng iba't ibang bagyo, pero ito ay nananatili na nakatayo. So masasabi natin na siya ay matibay. So, isang illustration, bilang isang mananampalataya ay doon tayo nasusubok sa kabila ng mga karanasan. So meron tayong iba't ibang karanasan. Yung iba ay nag-give up dahil ayaw nila. Yung iba ay nagpapatuloy dahil meron silang source ng kanilang lakas. The Apostle Paul teaches the believers are not only said to go on to heaven, but also to grow into
with spiritual maturity. According to Paul, describes immature believer. Paano yun i-describe? So, there are three na pwede natin i-consider. Una, rooted in Christ. Pangalawa, built up in Christ. And number three, established in Christ. So, dito po tayo mag-focus sa tatlong bagay na ito na pwede nating matutunan at later on ay i-apply po natin sa buhay natin. So ito po yung sign bilang ang isang tao ay rooted. So ito po yung signs of being rooted in Christ. Ano yung senyales or palatandaan? A rooted believer has spiritual stability, like a tree with deep roots survive storms. Likewise, believers rooted in Christ remain steady during number one, trials. Okay? Nananatili siyang matatag sa panahon ng mga pagsubok. Pangalawa, sa kabila ng persecution, siguro lahat tayo ay naka-experience ng mga ganon, pero tayo ay nananatili pa rin sa Panginoon. And number three, disappointments. And number four, hardships. Lahat po ba ay naka-experience? Punta tayo sa Ephesians chapter 4, verse 14. Mayroong sinasabi si Apostol Pablo na pwede po natin i-adapt at paniwalaan yung sinasabi niya. Ephesians chapter number 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of man, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Isang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, bakit sinabi niya, be no more children, tossed to and fro? Sa isyong ito po, pinag-uusapan yung teaching. So, sa teaching pala, pwedeng mag-grow ang bawat isa. Sa doktrina, ang bawat isa ay pwedeng maging rooted. Okay? At sa verse na binasa natin, be no more children, tossed to and fro. So kung ang isang tao ay matatag sa doktrina, hindi po siya agad-agad na malilang. Hindi siya agad-agad ma-receive. Mayroon siyang panindigan. Mayroon siyang prinsipyo in line with the Word of God. So let's proceed. Ano yung mga senyales na isang tao ay rooted? Rooted in Christ. I-consider po natin itong unang sign. Not easily discouraged. Tama. Not easily offended. Then, number D, not easily shaken by problems. Yan yung isa sa palatandaan ng isang tao ay rooted in Christ. So, siguro lahat tayo ay may naiisip tayo. Siguro, ganun ako. Kasi, hindi ako agad na-discourage. Hindi ako agad na-offend. Hindi ako agad na-shaken by problems, any problems. Pwede natin ma-evaluate yung sarili natin. Siguro, nasa estado ako na ganyan. Ako ay rooted in Christ. Another, na pwede natin i-consider or isang senyales, sign
ng isang tao ay rooted in Christ. Next, rooted believer feeds on God's Word. Roots draw nourishment from the soil. Spiritually rooted believers hunger for Scripture. Isa ba tayo dyan na nagdi-desire pang matuto sa salita ng Panginoon? Or during Sunday lang? Doon lang pag-aralan ang Biblia or pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. So study to become approved unto God. And Acts 17:11, search the scriptures daily. How do you describe or explain the real definition of searching the scriptures daily? Actually, ito po ay may idea siya, yung tinatawag na habitual or habit. Yung part na ng buhay natin ang mag-aral. Ngayon, ano yung mga signs na masasabi natin na ako ay rooted in Christ? Una, love for Bible. Lahat ba may Bible? Baka naman cellphone lang dala nyo. Sabagay, sa cellphone mayroong Bible. Pangalawa, desire for sound doctrine. Mayroon, lahat ba tayo ay nagdi-desire na matuto pa sa Biblia, matutunan kung ano yung sound doctrine? Ano bang ibig sabihin ng sound doctrine? Pag sinasabing sound, mayroong harmony. Sa kanta, dapat may harmony, kaya mayroong sound. So, pag wala yung sound sa music, sintonado. Tama? Walang harmony. Pag sinasabing sound doctrine, dapat mayroong tamang doktrina. Okay? Dapat lahat ay mag-desire ng matuto sa Biblia. Ano ba ang teaching ng Biblia? Dapat ang bawat isa ay mag-desire na maunawaan ang sound doctrine. At next na sign, growth in spiritual understanding. Okay? Naisip ba natin yan na sa pag-aaral ay mayroong ma-develop sa atin? Naisip ba natin na sa pag-aaral tayo ay maging rooted in Christ or yung iba tinatamad? Sana walang ganun ha. Kung pag-usapan natin ng Biblia, dapat excited tayo lagi na mayroon tayong bagong matutunan. Hindi tayo pwedeng mag-isip na Biblia na naman, makikinig na naman, si pastor na naman ang papakinggan ko. Hindi naman. Dahil, yun yung mga sign na ikaw, na tayo ay rooted in Christ. Love for Bible study, desire for sound doctrine, growth in spiritual understanding. Next. Signs. Rooted believer, there's spiritual truth, healthy roots produce visible truth. At ito po yung mga signs na matatagpuan sa Galatians 5:22-23. Love, joy, peace, patience, kindness, and self-control. So, matatagpuan natin sa Galatians 5. Pwede nyo basahin yung mga sinasabi doon. So, first, I love. So, isa pala yan na sign bilang isang rooted in Christ. Next, proceed tayo sa another signs being rooted believer. Sa next tayo, ito po. Rooted believer remains connected to Christ. Paano? In 1 Thessalonians 5:17, siguro memorize nyo, pray without ceasing. Okay? So, paano ba natin na-describe yun? Yung pray without ceasing. So, ganun pa rin. Pag
ceasing, yun po ay part ng buhay na natin. Okay? Yun po ay part sa buhay natin, yung prayer. At napakinggan natin sa mga ilang testimony ay kanilang nasabi or sinabi na ganda po na mayroong prayer. Okay? So, ano yung mga signs natin under that category? Dapat consistent, hindi po yung pag may sakit lang. Kasi ang tao naging prayerful pag may problema. Nagiging malapit sa Panginoon kung maraming kahibya. Dapat hindi. Okay? So dapat consistent prayer life, dependence on God, and faithfulness in worship. Malinaw po sa atin? Let's proceed to number 2. The signs of being built up in Christ. Sana po sa first part regarding rooted in Christ ay naunawaan nyo. Now, let's proceed to number 2, signs of being built up in Christ. Spiritual growth is evident. A building under construction shows progress. And then sa Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, 12 to 14, basahin ko lang ulit sa 4. Start from verse 12. For the perfecting of the saints of the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, to restore and carry about with every wind of doctrine, by the sleight of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Sa verse na ito, kung pansin natin, sa verse 5, for the perfecting of the saints. Sino ba yung saints na tinutukoy dito? A group of believers. Believers. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sino ba yung body of Christ? Yun yung tinatawag na saints, referring to the believers. So, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. So here, matutunan natin yung pagiging built up in Christ. So, ano yung mga signs na masasabi natin that I am or we are built up in Christ? First, increasing faith. Number 2, growing wisdom. And number 3, greater spiritual maturity. Masasabi natin that we are built up in Christ with these signs. Mayroon ba tayong ganito? Naramdam ba natin or masasabi ba natin sa sarili natin na sa signs na na-mention, increasing faith, growing wisdom, and greater spiritual maturity. Alam niyo po, ang mga bagay na ito ay mangyayari lamang kung tayo ay nagpapatuloy. Okay? Kasi kung mag-stop tayo sa ating pananampalataya, hindi po natin ma-reach yung goal. Ano ba? Maging built up in Christ. Next, signs of being built up in Christ. Next, signs. Christ-like character is developing. Paul taught that believers are transformed. Okay? Believers are transformed into Christ
image. 2 Corinthians chapter 3:18. 2 Corinthians chapter 3. Turn your Bible to 2 Corinthians chapter 3. Then, verse 18. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. And then, ano yung mga signs under this category, letter B? Christ-like character is developing according to Apostle Paul. So, ang signs na makikita natin dyan, number 1, humility. Kung ang isang believer ay wala sa category na ito, mayroon siyang dapat ma-develop. Humility. Ano ba? Compassion, forgiveness, holiness, and obedience. Masasabi ba natin sa sarili natin, yes, ako ay built up in Christ dahil mayroon ito sa akin. Humility, compassion, forgiveness, holiness, and obedience. Kung wala, ito po yung dapat natin i-develop. Okay? Yan po yung mga bagay na dapat natin i-develop. Kaya habang nandito tayo sa mundong ibabaw, marami tayong bagay na pwedeng i-develop dahil ang Panginoon mayroong gusto sa atin. So, ibig sabihin, habang ang mga bagay na ito ay wala sa atin, o kung mayroon man sa atin, hindi lang consistent, mayroon tayong dapat na i-develop. Kasi ito po yung sign. Being built up in Christ. Next. Dito naman, another sign being built up in Christ, the believer serves others. Built up believers do not remain spiritually selfish. Ano ang punto? Ang isang built up believers hindi mananatili makasarili. Okay? Ephesians 4:12. Ephesians 4:12, nabasa po natin kanina doon, kaya sinabi dito, for the perfection of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, dito naman, para masasabi natin na tayo ay nag-serve, tayo ay built up, tayo ay hindi selfish. Ano yung mga signs na dapat natin tandaan? Una, serving in ministry. Mayroon ba dito nag-serve pero nagreklamo? Hindi dapat. Once we are serving the Lord, ibigay na natin yung ilaan natin, yung buhay natin since we are saved. Since na tayo ay niligtas niya, ano ang part natin? Pagserbihan siya. Dapat ba magreklamo? Hindi. Okay? Serving in ministry and encouraging others. Number 3, preach and teach others faithfully. Kailangan may pag-aaral mo ganun. Kasi ano ituturo mo kung wala kang natutunan din? It requires study. Maraming dapat pag-aralan para ikaw ay makapag-share. Bakit po? Sa panahon natin ngayon, dapat nating aralin ang ating ibinabahagi. Dahil si Satanas ay 24 hours busy din siya na i-distract yung ating ginagawa or yung ministry. Kaya kailangan po natin ang pag-aaral para yung iba naman ay matuto. At kung matutunan nila, magtuturo lang din yun. Tanong, ano ang maituturo natin? So, babalik pa rin tayo sa pag-aaral. Okay, next.
signs of being built up. The believer can discern truth from error. Paano kaya? Paano mo ma-discern ang truth from error? Alam niyo po, sa panahon ngayon ang hirap. Bakit? Lahat ng tao ay naniniwala sa Biblia. Lahat ng tao ay nagbabasa din ng Biblia. Ang hirap i-identify kung ang isang tao, preacher, teacher, ay nasa katotohanan. Babalik pa rin tayo sa pag-aaral. Okay? Paano i-discern kung ito ba ay tama, kung ito ay mali, according to the Scripture. So, mature believers are not easily deceived. Ano ba yung deceived? Siya ba'y mali lang? Dapat hindi. 1 Corinthians 13 kung tayo. 1 Corinthians chapter 13. We start from verse 10. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. 12. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I have known. And now abideth faith, hope, charity, this three, but the greatest of this is charity. Dito po sa verse, mayroon siyang idea of childhood and adulthood. Okay? Mayroon siyang childhood and adulthood. So paano natin i-identify ang isang learning na ang category ay pangbata? Paano natin malaman na yung kanyang natutunan ay pang matanda, or yung paano natin may describe na ito ay mali, tapos yung ito ay tama, paano? Katulad ng ginamit ko po, lahat po yan ay ma-identify kung alam natin ang Biblia. Bakit po? Ang Biblia po ang magpukulit. Ang Biblia po ang magtatama. Kung may mali tayo, back to the Bible. Hindi po yung tao ang mag-decide, brother, mali ka. Ikaw naman, brother, ikaw ang tama. Without the Bible. So, hindi pa rin. So, in identifying who is right and wrong, use the Scripture. At paano natin malalaman? Babalik pa rin tayo sa pag-aaral. Okay? So, ano yung signs dito? Sa under letter D, the believer to discern truth from error. Ito po. First, discernment. Second, biblical wisdom. And number 3, rejection of false teaching. Nakuha niyo po? Na naunawaan niyo na po para maging masabi natin sa sarili natin na tayo ay built up in Christ. Consider those things. Yung mga na-mention natin mga signs, yun ay i-consider natin para masabi natin, yes, ako ay built up in Christ. Ako ay rooted in Christ. Ako ay built up in Christ. I-consider natin yung mga bagay na yun. Kung yung mga bagay na yun ay bihira lang na nangyari sa atin, dapat po natin i-develop. Paano? Kaya nga mayroong every Sunday na gawain dito. Mayroon tayong Sunday school. At saka lahat ng activities dito sa inyong iglesia ay dapat kung maaari lahat ay mag-participate. Kung ano yung kanilang ministry, ano yung kanilang function, dapat tumulong sa iglesia ito. At yung mga bagay na yun na na-mention natin, consider as sa ano po yun, mga bagay na pwedeng makakatulong, mga bagay na masasabi natin na tayo ay built up, rooted and
up in Christ. Next, dito tayo sa pangatlo. Signs of being established. Ano yung mga signs? Una, ito po. The believer is firm in faith, established. Believers remain faithful regardless of what? Circumstances. Ibig sabihin, tayo yung mga believers na hindi nakadepende sa panahon. Tayo yung mga believers na kahit anong mangyari, walang mabago sa atin. Pero yung iba, pag may bagyo, ayaw lang pumunta sa church. Siyempre naman, kung baka may baha or ano man. Pero ang point natin yan, sa kabila ng mga pagsubok, ay hindi nababago, hindi nababawasan yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Anong sabi sa 1 Corinthians 15, verse 58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain with the Lord. So, i-consider po natin ang verse na ito na ang ginagawa natin ay sa Panginoon. Hindi natin ginagawa para palakpakan tayo ng tao. Ito po yung ginagawa natin para sa Panginoon. At lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, siya po yung natutuwa, siya po yung nalulubog. Ngayon, ano yung mga signs bilang established in Christ? Mayroon pong tatlong signs. The under letter A. A believer is firm in the faith. Number one, dapat, consistency. Paano nyo masasabi na consistent yung hindi lang? Hindi siya consistent. Hindi siya consistent kung hindi palagi. Dapat pag sila yung consistency ay walang, hindi pa bago-bago. Okay? Hindi pa bago-bago. Consistency. And then, perseverance. Then, steadfastness. So, being established in Christ, ang isang believer, and then let us consider these signs: consistency, perseverance, steadfastness. Ang isang believer na siya established dapat siya ay mananatiling tapat sa ating Panginoon sa kabila ng mga tragedya or mga sitwasyon. Next, sign, being established in Christ. The believer is not easily deceived. Paano natin masasabi na ang isang believer ay hindi agad-agad na-deceive or nalinlang? Paul warned against false doctrine and worldly philosophies. In Colossians chapter 2, verse 8, Colossians chapter 2, verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So, believer is not easily deceived. Isang warning ni Apostle Paul, sa panahon natin ngayon, ang daming tinatawag na false doctrine, false teaching. Ngayon, bilang believers, bilang isang mananampalataya, paano mo masabi na ito ang false doctrine, ito ang hindi? Without understanding or studying the scripture carefully. Mahirap po mga kapatid. Mahirap po ma-identify kung ang nagtuturong ito ay tama, ito naman ay mali, ang ginagamit ng Biblia. Kaya, kailangan aralin ang Biblia paano ma-identify kung ang taong ito ay tama ang kanyang motibo or mali. Ito yung signs under this category, letter B, the believer is not easily deceived. Ito po.
Let us consider these signs. Una, strong doctrinal foundation. Yun yung una, strong doctrinal foundation. Lahat ba tayo, alam natin yung foundation natin? Yung doctrinal foundation. Confidence in biblical truth. And number 3, spiritual discernment. Masabi ba natin na ako yung believer, built up, rooted, established in Christ. A believer is not easily deceived. Pero walang doctrinal foundation, walang confidence. Kung pag-usapan ang biblical truth, kaya ang solusyon pa rin, lahat tayo matala. Kasi hindi natin masasabing tayo ay strong doctrinally, lahat tayo ay confidence kung tayo i-share ang Word of God. Kaya babalik pa rin sa pag-aaral. Hindi lahat kay pastor. Okay? Hindi lahat ibigay kay pastor. Dapat lahat, kung ano yung alam ni pastor, aralin natin. Okay? Next. Dito naman sa C, being established in Christ, the believer endures trials faithfully. Lahat na tayo ay naka-endure. O yung iba ay may duda na sa Panginoon. Yung iba pag may problema, in-question Panginoon. Parang ang Panginoon nagbibigay ng problema. Ano ba talaga? Siya ay nagbigay ng solusyon o problema. Pero karamihan ang narinig natin, Panginoon, siya lagi yung sinisisi. Siya lagi yung, kaya mayroong tinatawag na discernment, mayroong mga pag-aaral, paano ba ma-identify kung ito ba ay sa Panginoon, kung ito ba ay sa demonyo. Paano kaya, kasi lahat na lang Panginoon ang sinisisi, kaya yung iba ay umayaw na, ayaw na magsimba, ayaw na sa church dahil ang kanilang pagkakaalap, lahat ng problema galing sa Panginoon. Okay? So, the believer endures trials faithfully. Established faith survives suffering. In Romans chapter 5, sa verse 3 hanggang 5. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So dito po sa verse, matitilo po yung ating number 1. Patience in suffering, trust in God, and spiritual endurance. Masasabi natin na we are established in Christ. Pero marami kang pagdaanan. Okay? Marami mo ng pagdaanan at masasabi mo ako'y established in Christ. Next. Dito naman, sa category nito, thanksgiving becomes a lifestyle. Paul concludes with, abounding therein with thanksgiving, and gratefulness is evidence of spiritual maturity. So isa po ito sa sign, being established in Christ. Ano po yan? Yung magiging lifestyle po natin, yung pagiging thankful. Pero mahirap magpasalamat pag may problema, tama? Mostly, ang pinapasalamatan yung masagana. Okay?
Mostly ganun po. Pero, hindi dapat ganon. Abounding therein with thanksgiving and gratefulness is evidence of spiritual maturity. And let us consider these signs. Number 1, contentment. Number 2, praise during difficulties. Ang ito'y mahirap. Praise during difficulties. And number 3, appreciation for God's grace. So, bakit natin kailangan ito ma-develop sa atin? Yes? Para tayo ay at masasabi natin na tayo ay established in Christ. So, let's proceed to the foundation of all spiritual maturity. So, napag-usapan natin yung signs, reason, being rooted, built up, and established. Now, let's proceed to the foundational of all spiritual maturity. Ito po yung isa sa goal natin na maging spiritual mature. Everything is in Christ. Paul repeatedly says, in Him. Lagi niyang mabasa sa writings ni Apostle Paul, in Him. In Christ. Believers cannot become rooted, built up, or established apart from what? Christ. Hindi mo pwedeng sabihin yun na ako ay rooted, built up, established, pero wala naman sa Panginoon. So ang pinaka dapat natin i-consider, ang tao ay connected sa ating Panginoon. And then, Christ is the source. Colossians 2, 9 hanggang 10. Colossians chapter number 2. And then verse 9 hanggang 10. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. So, here, believers cannot become rooted, built up, and then established apart from Christ. Christ is the source of what? Spiritual life and growth, stability, strength, and scripture. Sino po ang source? Panginoon. Dapat ba siyang pag-aralan? Yes. Kasi pag hindi mo alam, paano mo masasabi na ako ay rooted, built up in Christ? Paano natin masasabi na tayo mature without knowing, studying the scripture? Next. Bilang pagtatapos, the signs of spiritually mature believer are clear. Rooted believers, stable, prosperous, connected to Christ, and built up believers, growing, serving. And then, becoming Christ-like, established believers, steadfast and discern, faithful under pressure. So ito yung challenge. Una, pwede nyo sagutan sa sarili nyo. Are my roots deep in Christ? Pangalawa, am I growing spiritually? Next. Number 3, am I firm in faith? And then number 4, is there visible fruit in my life? So yung mga question, yung 4 na question, pwede niyong sagutan sa sarili niyo. Am I rooted deep in Christ? Am I growing spiritually? Am I firm in faith? Is there visible fruits in my
life. Last verse natin. In 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sana po sa mga maikling panahon na pinag-aaralan po natin kung paano malaman ang mga palatandaan of being rooted, built up, and established in Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na ito. Aming pinag-aaralan ng mga bagay na dapat pong ma-develop, makita sa buhay namin. Salamat dakilang Diyos sa inyong provision. At salamat sa patuloy niyo na pagkalinga, pagbabay. Salamat din sa banal na salita na aming pinag-aaralan. Nawa, ang mga bagay na ito ay nananatili sa aming puso at isipan. At muli kami, Panginoon, ay nagpasalamat sa 37 years ng inyong pagmamahal, ang inyong faithfulness sa iglesia nito. At sa namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat. God bless.